Ma'am, bakit gising pa po kayo? Manang, ilan ho bang anak niyo sa probinsya? 6 po yung anak ko. 2 nandito sa Manila. Bakit niyo po natanong? Kasi bago tong lahat sa akin eh. Itong pagiging nanay. Pero bakit ganitong nararamdaman ko sa sarili kong anak? Ano po yun? Parang ang layo ng loob ko sa kanya eh. Parang hindi siya nanggaling sa akin. Minsan kasi, nakakainis siya eh. Nakakapagod na. Ma'am, normal lang po yung mainis at mapagod sa mga anak natin. Tao lang po tayong mga magulang. Asa kasi Ma'am Janine po kasi, sa ibang tao lumaki. Kaya may mga ugali siyang nakuha na hindi katulad ng sa inyo. Alam ko naman yun eh. Pero, ibang-iba kasi siya kay... Excuse me po. I hate to say it, Audrey, pero dapat ikaw ang nag-a-adjust sa sarili mong anak. You're supposed to love them, accept them, and mold them into the right direction. Hindi nakakatuloy yung nararamdaman mo about Janine. Hindi ko mararamdaman to kay Janine kung hindi niyo hiniwalay sa akin ang anak ko. Hanggang yun yung pa rin ang issue mo. You can't keep blaming everything in the past. Oh my God, Audrey! Anak mo pa rin siya no matter what. Wow, I knew it! Pwede na bang makatikim, ta? Wait. Mainit pa yan. Let it cool down first. So what's up with you? Alam mo, nanalo si Janine sa pageant sa school. Oo nga, nakwento sa akin ni Mami. It's nice to hear. Sana nandun ka. What's been up with you lately? Ito, excited. At the same time, kinakabahan. May upcoming date kasi ako eh. Wow! That's great news. Care to share? Next time na, tita. Pag may share na talaga ako sa'yo. Sige. Ang sarap! Oh, paborito ko na po ito. Are you okay, tita? Huh? Okay ka lang? Yeah, of course, I'm fine. It's just that may madalas na kaaway sa school si Janine. Her name is Ibiang. Ito rin ba yung nakaaway niya sa theme park? Yeah. You know, I don't want to sound like a bad mother, but I can't help but think, paano kung si Janine talaga yung may kasalanan sa mga away nila ni Ibiang? Katulad nung sa pageant, nag-away sila. Siyempre, kakampihan ko yung anak ko, si Janine. Pero nakukonsensya din ako kasi napagtaasan ko ng boses si Ibiang. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Simple lang naman yan, tita. If you think you were out of line, edi bumawi ka. I'm sure patatawarin ka naman nun. O di ba tama yung sinabi ko sa'yo, Atoy? Natural na yung pagiging tatay mo kay Ibiang eh. Sabi niya sa akin, Tatoy na raw yung tawag niya sa'yo. Eh bakit hindi mo paggawing official? Official? Ampunin ko? Oo, hindi ba? Sabi mo, dead end naman yung paghahanap mo dun sa mga magulang niya. Oo naisip ko naman talaga yun eh. Oo. Pero, Pero syempre,
trabaho ko. Kapag nag-commit ako dyan, siyempre hindi naman pwedeng pabayaan ko siya. Siyempre kailangan yung oras ko talagang nakalaan sa pagpapalaki sa kanya. Hindi mo pa pwede yun. Eh, nabigyan mo nga siya ng oras doon sa pageant, hindi ba? Pinagpuyatan mo nga yung gown niya. Pag-isipan mo lang, Atoy. Pero, tama na, iniisip mo yan. Ang sa akin lang, commitment yan eh. Priorities. Tsaka kilala naman kita. Kung gusto mong gawa ng paraan, kaya mo naman eh.